Sa dami-dami na nagtatanong at sa dami-dami na nag-aalala, mahirap na nga ba umuwi sa Pilipinas ngayon? Lalo sa mga OFW na magbabakasyon sa Pilipinas. Napakarami kasi nag-aalala ngayon tungkol sa flirt virus, pasalubong, customs declaration at mga naharang sa airport. Guys, wala naman kayong dapat ipag-alala tungkol sa flirt virus. Dahil wala naman kahit anumang additional requirements para sa mga uuwing Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW. Kailangan nyo lang sagutan ng e-travel arrival card ng tama. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa pagdadala ng chocolate, dahil nabalitaan daw nila na kilo-kilo na lang daw ang pwedeng dalhin chocolate pa uwi sa Pilipinas. Guys, huwag kayong matakot magdala ng chocolate pa uwi sa Pilipinas. Magdala kayo hanggat gusto nyo sa check-in baggage as long as hindi kayo over baggage or lalampas sa baggage allowance na nakalagay sa inyong ticket. Sa inyong hand carry naman ay dapat maximum 7 kg lang, lalo na kapag may domestic flight kayo. Dahil 7 kg lang ang maximum limit sa hand carry. Basta guys, tatandaan nyo na bawal ang Nutella sa hand carry. Pati ang toothpaste, lotion, gel at mga pabango. At iba pang mga liquid na lalampas sa 100 ml. Dahil dapat ang mga yan ay nakalagay sa check-in baggage. Dahil ang anumang liquid na sosobra sa 100 ml na nakalagay sa inyong hand carry, ay kukunin nila yan or kukunin ng screening officer. So inuulit natin guys na ang mga liquid ay dapat nakalagay sa check-in baggage. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa gold or pagdadala ng ginto pa uwi sa Pilipinas, guys, basta lahat ng suot-suot nyo, kahit gano'n man yan karami or gano'n man yan kalaki, ay hindi na yan kasama or hindi na kasama sa bilang na kailangang i-declare. Pwera na lang kung nakalagay ito sa inyong hand carry at marami ito. Pero para hindi na kayo pagbayarin ng tax ay dapat dala nyo ang resibo na nakapangalan sa inyo. Pero kung mga iilang piraso lang naman na nakalagay sa bag ay madalas hindi naman yan pinapansin dahil nga guys ang pwedeng dalhin na amount of goods pa uwi sa Pilipinas ay total amount of 150,000 in peso. Sa mga gadgets naman, basta personal yung ginagamit, kahit iba-ibang uri pa yan, kagaya ng laptop, iPad, drone, camera, at mga cellphone. Basta personal nyo itong ginagamit at binubuksan, hindi nyo na ito kailangang i-declare. Pwede na lang kung bagong bili nyo at nasa box pa at lampas sa isa, ay kailangan itong i-declare. Pero kung wala naman kayong mga dalang alahas na nasa bag or mga gadgets na nasa box pa na nakalagay sa inyong hand carry, okay naman na mga iba pang mamahaling gadgets, okay naman mga items, ay hindi nyo na kailangan mag-declare. I-click nyo lang yung no sa tanong na, do you have baggage or currency to declare? Dahil hindi nyo na kailangan mag-sign up or mag-fill out sa customs declaration kung wala naman kayong kailangang i-declare. Sa ticket naman guys, mahalaga na kapag bigay pa lang sa inyo ng inyong employer na nag-book sa inyo, ay dapat i-check nyo ang pangalan nyo or apelyido kung may kulang ba or mali sa spelling para maiwasan ang aberya sa mga check-in counter. Kagaya ng mga na-experience or napapanood nating na-experience ng iba. Sa mga latest requirements naman pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, eto ang mga kailangan nyong dalhin. At inulit ko na wala kayong dapat ipag-alala as long as dala nyo ang mga kumpletong requirements. Latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng June 2024. So, ang mga kailangan na requirements pauwi sa Pilipinas ay number 1, ang inyong e-travel arrival card registration. Number 2, ang inyong passport at ang inyong ticket pa rin. Sa mga OFW naman na manggagaling sa bansang Saudi Arabia ay meron silang tinatawag na exit re-entry visa. Lalo na sa mga babalik pa sa parehong employer. Pero dito kasi sa United Arab Emirates at sa iba pang mga bansa ay wala naman tinatawag na ganong exit visa. Passport, ticket at e-travel arrival card lang ang kailangan kapag uuwi sa Pilipinas. May additional requirements lang para sa mga uuwing OFW na manggagaling sa lahat ng bansa kapag may employment changes. Kailangan ng Polo Verified Contract galing sa Polo Office sa bansa kung saan sila nagtatrabaho. Kagaya ng mga OFW na number 1, nag-change employer. Number 2, nag-change job site.
Number 3, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. Number 4, nag-change position. Number 5, yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visit visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Required kayo magpa-verify ng inyong kontrata sa Apollo Office kung saan bansa kayo nang tatrabaho para hindi kayo magkaproblema sa pagkuha nyo ng inyong UEC sa Pilipinas or sa POA. Isasama ko na din yung mga first time na uuwi sa Pilipinas. No argue guys, magpa-verify na lang kayo ng inyong kontrata kapag first time yung uuwi sa Pilipinas. Dahil isang beses lang naman kailangan magpa-verify ng kontrata. Dahil sa mga susunod na uwi nyo kung babalik pa rin kayo sa parehong employer at walang any employment changes, ay UEC exemption na lang ang kukunin nyo sa inyong PAPSBAM account. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng UEC exemption online ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito. At sa may mga old BM online pa rin na hindi matransfer ang account sa bagong PAPSBAM account, ay mag-manual registration na lang kayo. I-click nyo yung let's go at click register. At sa mga hirap naman online ay pwede rin kayo magpa-print ang inyong UEC exemption sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24 oras. Lagi nyo lang guys dadalhin ang valid printed contract kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas, just in case man hanapin sa immigration. At sa mga nakapag-acquire na ng UEC exemption ay hindi na required ang bagong polo contract verification. At sa mga nag-aalala naman na meron na daw silang UEC or UEC exemption, ngunit mai-expire na daw ito bago pa man ang flight nila pabalik sa ibang bansa. Huwag kayo mag-alala guys dahil ang kailangan nyo lang gawin ay mag-reacquire ng panibagong UEC exemption after na ma-expire ito gamit ang inyong PAPSBAM account. At kagaya nga ng sabi ko ay pwede kayong dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA na bukas 24 oras at pwede kayong pa-reprint ang inyong UEC exemption sa kanila. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1. Ang inyong e-travel departure card registration. Sa mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo at para hindi na kayo magkamali. Number 2, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 3, ang inyong valid visa. Dito naman guys sa United Arab Emirates ay nasa Emirates ID na natin ang ating valid visa or ang ating visa. Kaya kung mapapansin nyo ay wala nang tatak na visa ang passport natin dito sa UAE. Pero kung makakahingi kayo ng printed electronic visa sa inyong employer ay mas maigi. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero lagi nating sinasuggest at pinapaalala na dapat lagi tayo active member ng OWA at dapat nagre-renew tayo nito kada 2 taon. Dahil guys, proteksyon natin itong mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa at para may makuha ang benepisyo ang pamilya natin just in case man may mangyari sa isang OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Every 2 years lang yan, Darcy. Every 2 years. Grabe, 2 years. Oo. And the benefits that you're gonna be getting is that parang meron ka na ding instant insurance.
for yourself, for your family, at sa mga anak mo, meron pa silang May scholarship program tayo. program. Yung EDSP, yung Educational Development Scholarship Program natin, 60,000 a year yan. Para doon sa mga anak nyo na medyo mas may talent. Bakit natawa ka naman? Wala lang. Kasi maraming mga talentadong nanonood. Yung hindi ngayon. masyado may talent, mamaya na yon. So, ano to, exam ka sa DOST, kung nakapasa ka, 60,000 a year ang bibigay nating support. Now, this is what I want to make clear, with our OFWs. Madalas, Darb, sinasabi nila, dapat daw lahat. Aba, $25 lang yung binigay, Darbs. $25 lang ang binigay. At hindi naman po lahat ng OFWs ay nagbabayad sa amin. Yes. Di ba? So, gaygewang ho ang bangka natin. For sure. No? And, meron pa tayong Department of Education, no? Hindi ho sagot ng OWA lahat ang pagdating dyan. So, kaya ito po ay may quota. Sa bawat region, meron tayong quota kung ilan ang ating bibigyan ng scholarship. Now, kailangan din naman, tinitingnan din natin, sino ba yung masigasig? Yes. Kasi we'll be spending good money to support the education of your daughter or your son. So, kailangan natin dito yung seryoso. Yung naman. mga deserve naman. Oo. O ngayon, ito yung mga kumikita ng $600 and above at saka medyo magaling. Yes. Para tumatawa. exactly. May question ako. Ano ba? Pag hindi masyado magaling? Ano? Hindi. Mamaya, siguro. May expiration ba ang membership ng OWA? Basta every 2 years. Pag after 2 years, tapos na. Pay ulit sila. Oo, so pay basically, ulit. if they pay once, 2 years sila covered, and then they pay again, 2 years ulit sila Ngayon, covered. kung minsan, napagbibigyan natin kahit 1 month. But it's, as I'm saying, you are just being asked to pay for $25. You convert that into peso, that's just 57 pesos a month. Diba? And we're talking, dito pa lang panalong-panalo ka na eh. Sobra. Diba? Ngayon, kung doon sa mga OFWs naman na ang kinikita, $600 and below. Meron tayong ODSP, OFW, Development Scholarship Program. Ito, 20,000 a year. Pero kailangan naman, i-apply naman natin. At wag niyo kumang inaaway. Pag hindi nakapasa, siyempre naman, hindi natin kayang lahat. And in-increase na natin itong ating ODSP na ito to 5,000 scholars a year. Madami na din. Oo. Paano? Wag lang naman nilang iasa sa amin lahat. No? You have to apply and then nagbubukas ang slots niyan sa mga regional offices ng OWA. We have about 17 regional offices all over the country. Kumbaga, ang puhunan mo na lang, Darbs, yung sigasig naman, yung effort naman. Yes. Kadalasan, nagagalit pag hindi ko nabigyan ng scholarship. Sa'yo ba nagagalit mismo? Oo, kasi message ko. Wala daw. Siyempre naman, kailangan mag-effort din naman tayo, di ba? So yan lang guys ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng June 2024. Bisitahin nyo din ang description ng video na ito or ang pinned comment dahil nandun ang mga website or link na makakatulong sa inyo lalo na sa e-travel registration. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.